Marahay na aga. After 4 months ko nga sa Bicol mga mare, nakabalik na nga rin ako sa tunay kong buhay. Ang babaeng bisibisihan sa mga hindi matapos-tapos ng mga gawaing bahay. Tara mananghalian nga muna tayo mga mare. Nagluto nga pala ako dyan ng pritong gulay at tirang ulam kagabi ang aming pananghalian. At pagkatapos kong kumain mga mare, dumiretso na nga muna ako ng palengke para makabili tayo ng mantika. At i-display ko na nga mga mare dahil 2 bote na lang nakalagay sa estante natin. Sunod naman pumunta naman ako sa Twins Grocery para sa mga iba pang paninda. Konti lang naman yung pinamili ko mga mare at halos lahat nga ito yung mga chichirya. Bumili na nga rin pala ako dyan mga mare ng paminta, yung buo, yung crack at pino na lagi hinahanap ng mga suki natin. Bumili na rin ako ng dingdong at iba pang candies na wala na sa ating tindahan. At habang pinapanood nyo nga ako mag-refill dyan mga mare, ay kikwentuhan ko nga muna kayo para naman tapusin nyo yung video na to. Matagal akong hindi nakapag-upload ng mga tindahan serye natin mga mare dahil nga naging busy nga ako nitong mga 4 na buwan. Nagkasakit kasi yung nanay ko mga mare at halos labas-pasok nga kami sa ospital. Pero awa ng Diyos mga mare, sa tagal namin na pamamalagi doon ay nandito na nga ako, nakabalik na. Habang nandun naman ako mga mare sa Bicol mga mare, ay si Bossing naman yung nagbabantay ng tindahan. Akala ko nga mas matatagalan pa kami doon sa Bicol mga mare, buti na lang napakabait ng Diyos kaya hindi nasara yung tindahan. Sa amin kasi ni Bossing mga mare, ako talaga ang mahilig magtinda-tinda ng kung ano-ano at siya talaga gusto niya talaga yung meron talaga siyang trabaho. At dahil nga kinailangan ko umuwi ng Bicol mga mare, walang magbabantay ng tindahan, pati na rin ang aming 2 aso. Pinaglaban ko talaga tong tindahan na to sa asawa ko mga mare at sabi ko nga sa kanya, pagbalik ko dito sa Laguna, saka siya mag-apply ng trabaho. Naintindihan niya naman ako, pati yung sitwasyon namin mga mare, kaya tuloy-tuloy pa rin yung pagtitinda natin. Sadyang hindi lang talaga natin alam kung kailan yung mga panahon na tayo ay susubukin. Pero ang importante doon, kumapit tayo, nagdasal tayo, at nagpatuloy tayo, hindi tayo sumuko. At ayan mga mare, tapos na tayo mag-display, kaya mag-iimis-imis muna tayo ng mga kalat. Mga alauna na nga ang oras sa tunang hapon mga mare, kaya walang masyadong nabili, kaya may time talaga ako maglinis-linis. At kanina nga mga mare, habang nagdi-display tayo ay marami nga akong nakita na mga wala na palang paninda. Kaya pagkatapos kong maglinis mga mare, ay naglista nga muna ako ng mga iba pang bibilhin, tapos sabi ni Bossing siya na nga lang daw ang mamimili. Habang inaantay ko nga siya mga mare, inayos ko na nga muna yung mga paninda nating mga nakasabit. Malapit lang din naman yung bilihan dito mga mare, kaya mabilis lang din siyang nakabalik. Binilhan niya nga ako ng turon mga mare at sabi niya kumain daw muna ako bago ako mag-display. Paubos na nga yung itlog natin mga mare, kaya nilipat ko na siya dito sa ating lagayan. Para mamaya pag nagde-deliver mga mare, magagamit nga yung 2 tray. Tara, simulan na natin yung pagdi-display. Samahan niyo ulit ako mga mare. At para hindi kayo mainip dyan sa panonood mga mare, ay chichikahin ko ulit kayo. Mapapansin nyo nga mga mare, meron na tayo dyan na 2 rack. Yung bagong white rack mga mare, pero hindi yan bagong-bagong mga mare dahil yan ay second hand kong nabili. May finalo nga ako mga mare dito sa isang group page mga mare na kung saan nagbibenta nga ng kung ano-ano yung mga nakatira dito sa subdivision. Sakto pagbukas ko ng FB mga mare ay nakita ko nga mga mare yung post ni nanay. Kaya naman sabi ko sa kanya, piniem ko agad siya nang sa akin niya na lang ibenta. Dati raw siyang may tindahan mga mare at hindi niya na nga daw maasikaso kaya ibibenta niya nga daw yung mga gamit doon. May free pa nga tong mga hook mga mare at binibenta niya nga rin sa akin yung mesh basket niya, pero sabi ko na saka na muna pag may budget na ulit. At dahil nasa Bicol pa nga ako ng mga time na yun mga mare, kaya sabi ko kay Bossing siya na lang yung makipagkita doon para bilhin itong rack. Tapos, ipipick up kasi mga mare dahil hindi ito free delivery. Malapit lang naman daw sabi ni Bossing sa akin, pero kinarga niya nga itong 2 rack sa tricycle dahil hindi nga siya nakakalas. Ito ay mga nakabuo na, ganyan na talaga siya mga mare nung na-receive namin. Okay na din para hindi na namin i-assemble. Malapit na nga tayong matapos mga mare at talagang kita nyo naman dyan, ginabi na tayo sa pagdi-display. Pagkatapos ko naman mag-display mga mare, tara samahan nyo ko at magluluto tayo ng hapunan. At dahil nga may bahaw na kanin mga mare, kaya naisip ko na nga lang na isasangag ko na lang at sasahugan ko na lang ng giniling pati na itong gulay. O siya mga mare, yan lang muna, paalam!